Eto mga ka-farmers, nagpakita po yung variegated natin na kalamansi. Ayan o. Bibihira po tayo sa kalamansi na grafted na lumabas yung ganitong variegated. Ayan. Yan po yung size mga katribya na palatandaan na yung ganyan ng maganda po ang magiging presyo ng kalamansi. Yan yung maliit sa hole. Halos sinlaki po siya ng saresa. Imagine ninyo mga ka-farmers po, yung kalamansi. Eto mga ka-farmers, nagpakita po yung variegated natin na kalamansi. Ayan o. Bibihira po tayo sa kalamansi na grafted na lumabas yung ganitong variegated. Ayan. Yan po yung size mga katribya na palatandaan na yung ganyan ng maganda po ang magiging presyo ng kalamansi. Yan yung maliit sa hole. Halos sinlaki po siya ng saresa. Imagine ninyo mga ka-farmers po, yung kalamansi, hindi siya variegated lahat, pero ito yung bukod tangi yung sanga niya, nakakaiba. Pagka po ganito mga ka-farmers po yung nakikita natin sa ating kalamansi, lalo dito sa amin, ay malaki po ang possible na tumaas ang presyo yung ganitong size. Sa malamang ito mga katribya po ay mga buwan po ito ng June. Or matapos-tapos po ang May, malamang mga ka-farmers ito ay maganda ang magiging presyo ng kalamansi. Maaaring mga first week po ito mga katribya po ng June, pitasin na ito. Ayan yung po yung variegated. Ayan, no? Hindi naman siya dinugtong. No? Pero kakaiba siya. Pagka yung mga farmers po ay nakita natin na madilaw, tataas po ang dilaw. Pero yung ganitong size, yung mga kasabayan nito mga ka-farmers, maswerte. Ito yung possible na talagang maganda po ang magiging halaga. Yan yung nagiging palatandaan po namin. Bibihira po kasi mga katribya po magpakita ito sa dami po ng mga kalamansi natin mag-grafted. Maliban na po mga katribya, kung variegated po at tanim ninyo, puro ganyan talaga makikita natin. Pero pagka halimbawa ang kalamansi hindi naman variegated at nagpakita po yun, may senyales po yun. Yun po yung aming palatandaan sa ating pong kalamansi mga katribya. Sumusulpot na naman dito mga ka-farmers po yung ating mga bulaklak sa isa po nating farm. Yan, yung matang hito mula po noong ating matubigan. Yan, meron na po siya. Uli na another po na batch. Mainam naman po ang kalamansi namin, hindi po sabay-sabay. Merong nauna, meron pong nahuli. Yan. Maganda umaga po sa lahat mga ka-farmers. Happy farming po sa ating po mga katribya. Ito, tayo ay pasyal po ulit sa ating kalamansi. At tayo ay nag-aalis po ng ating paging. Yan, di po tayo pa nag-spray ng ating pang herbicide dahil pang cover muna natin ito sa matindi pong init. Ang kalamansi mga katribya ay produce po siya ng dahon para pang cover niya sa tindi ng init ng panahon. Yan. At saka pag nag-produce siya ng dahon, may kasama siyang bulaklak.
Eh, bulaklak naman natin na ito. Sabi nga ni tatay, patapos-tapos na po yan ng July. Ay po pwede pang mapitas. Yung buwan po kasi ng August, yan po ay patak ng Mayo. Pag ulanan po ng Mayo, yan na po halos talaga yung September and August. First week ng August, maganda-ganda pa ang presyo ng kalamansi. Pagtungtong na po mga ka-farmers ng kalahatian ng Agosto, tsaka ng September, yan na po yung pinakabagsak. Tapos titinag naman uli siya by October. Tapos November, yan na uli ang tinag ng kalamansi. And then, pagaya kung mapupunta uli yung record noong nakaraang taon na January, nag 4,000 ng per bag. Baka sakali, baka abutin din po yung sa susunod na pagkakataon, hindi natin alam. Depende po yan doon sa dating ng kalamansi. Pag marami ang dating, mababa ang demand. Pero pagka kukonti, mataas ang demand. Yan yung mga ka-farmers po, yung bulaklak natin, no? Yung matanghito at lahat po nung ating yung mga kilikili. Yan, meron na siyang mga buko pong mga maliliit. Meron uli po siyang another batch po na bulaklak na sumusulpot sa ating kalamansi. Basta't lagi po siya mga ka-farmers. Basta't pagka po natitigang, medyo matagal po ang pagtutubig. Tapos natubigan uli, tapos na malagyan po ng abono, yun po ang magiging resulta. Kakaroon uli ng another po na bulaklak. Kaya ang kalamansi, hindi po mahihinto, kabubunga. Yan ang kagandahan yan, yung katangian ng kalamansi natin. Continuous na pagsusupply ng bunga sa mga farmers. Basta continuous din talaga ang inyong pag-aalaga. Pero pagka halimbawa, hindi na po natin ito tutubigan, hindi na po ninyo aalagaan, hindi na po kayo din nyo na makikita po ang mga bunga. Yan pa lang, masisira na siya. Lalo na pagka panahon po ng insekto, panahon na law na ng harabas, yan po ang matindi po naming kalaban ngayon. Dati-rate, hindi naman tinatamaan ng harabas ang kalamansi, pero ngayon, tinatamaan na. Saka ng mga uod. Dati putakti lang ang kalaban namin. Ngayon, mas marami na ang kalaban ng kalamansi. Dahil na rin po yan mga katribya po doon sa mga ginagamit natin mga insecticide. May pantawag ng uod, may pantawag ng putakti, pagkatapos na lumipas po ang gamot. Kaya maobligado ka talaga mag-continuous ng spray. Dahil kung hindi ka naman mag-i-spray, walang matitira ang bunga sa ating pong kalamansi. Kaya tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. Yan. Kaya maganda naman dun sa kabila natin pong farm, yung ating batang kalamansi. Napakarami po ng mga maliliit na bunga. Yung gasaresa, may pag-asa po yun. Yung presyo na yung mga katribya, yung nagpakita na yung variegated natin, ganun ang size na possible na tumaas. Pero ngayon, maganda pa rin po mga katribya po ang kalamansi dahil mahigit 2,000 pa ang presyo ng ating bunga. Ito yung ating natubigan na. At meron naman tayo uling mga damo. Kaya ganyan ang kalamansi, basta't pagka matutubigan, ang damo po ay buhay din. Buhay sila. Kaya halos hindi tayo maihinto. Pero ito naman,
mga ka-farmers, mayroon nagtatanong sa atin kung hanggang May ba ay pwede pa tayo mag-insecticide. Depende yon mga katribya. Kung halimbawa marami pong bulaklakang sa inyo, pagkatapos wala pang mga ulan po na malalakas, kumbaga matindi pong init pa rin ng araw, may possible pa rin po na salakayin po mga ka-farmers po ang inyong mga bulaklak. Kaya nasa sa inyo naman yun mga ka-farmers, mag-spray kayo. Hindi kayo mag-spray, pero para kayo makasigurado, spray nyo na po yung inyo pong mga bulaklak para di naman masayang. Kasi di naman po natin mga farmers masasabi na wala nang insekto ngayon. Dahil makikita naman ninyo na marami po siyang mga harabas o yung pagkakupildong po ang bunga, ibig sabihin marami pang mga uod na naninira. Kaya naman kami, hindi pa kami po humihinto kahit na once a week na lang po ang ating pong pag-i-spray. Tinutuloy-tuloy na rin natin dahil sayang po ang magiging pagod ninyo kung kayo po ay maghihinto na ng ating pong pag-i-spray. Maliban na lamang, talaga wala na kayong budget, pang gastos, no choice kundi ihinto, no stop. Pero kami, hanggat meron pa naman, continuous para naman yan sa ating pong mga bulaklak na ito, sa mga bukong mga maliliit. Dahil hindi pa po lumilipas po yung harabas. Kapag meron kayong nakita po sa mga dahon na tumitiklop, ibig sabihin nun, tapos may mga butas-butas ang dahon, meron pang mga uod. At yan po ang ating inaagapan mga ka-farmers. Ganyan po ang kalamansi. Kaya continuous lang po ang ating pag-aalaga. Ayan naman ay meron naman po tayo ito paano na mahahalaw. Ito tong ating kalamansi na ito ay nasa 4 na taon na, kaya malaki na po ang kanyang labong. Malabong na siya. Pagkatapos ay mahahagdan na po natin ito sa susunod. Pero karaniwan dito ay mababa pa lang po ang ating kalamansi. Ito yung baging ng sitaw-sitawan. Matindi po yan. Ayan, yung mga bulaklak. Kapal po ang lumalabas. Sa bawat mga kilikili ay mayroon tayong nakikita na bulaklak. Mga katribya. Mga 1 linggo pa ito. Nakikita natin po yung mga bulaklak. Ayan. Pero pagka pumaliliit ang mga bulaklak mga katribya, karaniwan po doon ay hindi na po siya nagtutuloy. Yun yung pong mga walang similya. Yan po ang kalamansi. Pagka wala po siyang similya, di siya lalaglag na yan. Pero iba, magbubuko rin ng konti. Maliit na buko. Pero after naman nun, wala. Yung mga ganyan pong gamais, mga June, nakukuha na po natin yan. Buwan ng June.
mga bulaklak. Mabilis matuyo ang kalamansi, kaya halos linggo-linggo ay pwede na po tayo patubig uli. Sana naman umulan na dito sa amin. Pag maaga po ang ulan mga katribya, medyo maaga rin pong babagsak po ang presyo ng kalamansi. Yung ating kapitbahay dito nakaraan, namuti sa bulaklak. Nalaglag po ang bunga rin dito. Hindi natin masasabi o yung mga gamais natin ito ay wala ng presyo. Pero bunga pa po yan ng alaga, kaya maganda-ganda pa rin po mga katribya po ang magiging presyo po niya. Ayan yung batang kalamansi nila tatay, bumabawi. Kinakain po nung harabas yung mga dahon pero napapalitan na uli ng another po na usbong. Ayan mga lumulusot din po ng mga bulaklak. Ito yung matandang kalamansi na hindi na pinutol. Sa mga gilid mga ka-farmers, mapapansin po ninyo marami po ang bunga. Tapos marami rin po ang nagiging bulaklak. Kasi bilad siya sa araw. Basta ang kalamansi ay bilad sa araw. Ganon. Ayan na, meron tayong ulam. Yung ampalaya. Tawag namin dito ay ampalayang digaw. Pwede ilagay ito sa atin sa karne. Kung magluluto ka ng karne, ito magandang ilagay. Ano ba yung karne? Ito yung karninas. Meron na tayo ngayon. Meron lang tayong ulam, mga katribya. Ayan ating mga bukong mga maliliit. Yung nagkakaroon ulit ng another na bulaklak. Kunti na lang din ang ating spray dito. Pag umabot na po tayo ng May, pagka hindi po rin umulan, magko-continuous tayo. Pero pagka po umulan ng maayos, lalo na kung malakas, i-stop na tayo ng ating pag-spray. Safe na po yung ating mga bukong mga maliliit. Yung mga gaholen, okay na rin siya. Basta't wala po yung harabas, pero pagka may harabas, hindi po safe pa ang gahole. Kinakain pa po yan ng harabas, ng uod. Yan. Okay, sige mga ka-farmers, mga ka-trivia. At dito na lang po tayo at monitor po muna tayo sa ating mga kalamansi, mga bulaklak at yung pong mga kung meron sumasalakay ay atin po siyang aagapan. Pero yung ating pong mga bukong mga maliliit, yan, maganda na po yung pagkatagtag niya. Ano naman po sa susunod natin na magiging harvest. Tuloy pa rin po lalo na ang ating pagkapatubig
Ayan, tuloy pa rin ang ating pag-insecticide. Ayan. Pero malapit na rin. Paano? Pag umulan, medyo mapapahinga tayo ng konti. At ito, nakuha na rin po tayo ng ating pangulam. Paano mga farmers? God bless sa inyo lahat. Kita tayo po bukas sa susunod natin vlog.